Luno. So ngayon naman, pag-usapan ito tungkol sa donkey at sa isang leon. No? Ito ay magiging halimbawa sa mga tao ngayong panahon na ito. No? Tungkol sa mga taong makadiyos at sa mga taong makamundo. Kung alam nyo ang kwento nito, ganito kasi yung istorya nito. Hindi ko alam kung mapiperfect ko ang istorya ng donkey at saka ng leon, pero ito yung naintindihan ko. May isang araw, nagtatalo ang donkey at saka ang leon. Sabi ng donkey, ang damo ay kulay green. Ang sabi naman sabi ng leon, ang damo ay kulay green. Ngunit ang sabi ng isang donkey, hindi, kulay pula ang damo. Nagtatalo kung sino talaga ang tama. Palaging ini-explain ng leon na kulay green ang damo. Ngunit ang donkey ay hindi ito naniniwala. Lagi niyang kinukontra ang sinasabi ng leon na kulay pula ang damo. Itong pagtatalo nilang ito, humantong ito doon sa hukuman. Dumating sila sa hukuman at doon sila naghaharap. Pinaglaban pa rin ng donkey na ang damo ay kulay pula at pinaglaban din ng leon na ang damo ay kulay green. Noong hinahatulan na ng isang judge, sabi ng judge, tama ang donkey na ang damo ay kulay pula at hindi kulay green. At dahil dito, natalo sa hukuman ang leon kasi nga mas pinapanigan ng judge na ang damo ay kulay pula at hindi green. Na kahit pa naman isipin natin na green ang damo. Pagkatapos ng hearing, nilapitan ng leon ang judge at sinabihan niya, "Ma'am, alam mo naman na kulay green ang damo. Bakit hinayaan mo na manalo sa ganitong hearing yung donkey na alam mo naman na kulay green ang damo at hindi pula, ngunit hinayaan mo na ako ay matalo at pinapanigan ng hustisya na siya ay panalo sa hearing na ito?" Ang tanong ng isang judge, ang sagot ng isang judge, sabi niya, bilang isang leon na pinakamalakas na hayop sa buong mundo, huwag mong aksayahan ng panahon ang pakikipagtalo sa isang hangal na donkey na hindi tinatanggap ang kanyang kamalian. Huwag kang mag-aksaya ng panahon sa mga ganito. Ganito rin maikumpara natin ang mga tao ngayong panahon. Kung gaano kahangal ang mga tao makamundo. Kahit ilang ulit mong pangaralan yan patungkol sa salita ng Panginoon na ganito ganyan, mali ang mga ganitong gawain, hindi sila tatanggap niyan. Tatawag sila ng marami pang mga kasamahan nila upang ipaglaban na tama sila at tama ang kanilang pamumuhay dito sa mundong ito. Na hagbibigyan sila ng karapatan ng kalayaan, gawin ng kanilang gustong gawin kahit pa masama. Kahit pa parangalan ito ng mga tao ng Diyos, pinadala ng Diyos sa mga tao upang pangaralan itong mga taong ito na iwanan ang ganitong klaseng mga gawa, ganitong klaseng mga gawain na makamundo na siyang hahantong sa kamatayan. Ngunit ang mga tao na makamundo, hindi tatanggapin yan. Tatawag sila na maraming mga kasamahan upang ipaglaban nila na sila ay tama, na dapat ay hindi sila hinuhusgahan. Kahit pa, ang yung mga pangaral sa kanila ay isang warning yon upang sila ay mapalayo at maiwas sa kamatayan na naghihintay sa mga tao na walang takot at hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos.
ganito ang hahantungan. So itong parables na ito patungkol sa donkey at sa leon, ang laking epekto ito. Isa itong napakalaking maganda or na pinakamagandang halimbawa maikumpara mo sa buhay ng tao ngayong panahon na ito, na generation that full of sin. Pangaralan mo ang tao, sabihan mo, ang pagsuot ng mga ganitong mga damit na nakabra or mga suot ng mga klibits-klibits at pagsuot ng mga damit na kulang na lang na magpanty ka, ay ito ay hindi kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Ngunit pag pangaralan mo ang ganitong klaseng tao, sasabihan ka lamang, huwag mo akong husgahan. Hindi kami papasok sa iyong relihiyon. Kasi ang dawing bawal, hindi ang relihiyon ang nagbabawal niyan, kundi ang kautusan ng Panginoon. Lahat ng mga tao na gumagawa nito napailalim sa kasalanan. At dahil napailalim sa kasalanan, ang kamatayan ang siyang naghahari sa kanila. Dahil sa kautusan na nagsasabi na pinagbabawal ang ganito. Kasi ang ganitong klaseng damit, karumal-dumal ito sa paningin ng Panginoon. Karumal-dumal ito. Ito ay isang damit ng prostitute. Prostitute ka ba na dapat mong isuot yan? Binihisan ng Panginoon ang bawat tao na formal. Ngunit bakit ipakita mo ang mga private parts mo doon sa mga tao? Na ikaw ang dahilan kung bakit nagkakasala ang mga tao every time na tinitingnan ka ang mga tao na tumitingin sa iyo. Nagkakasala sa isip, nagkakasala sa puso. Kung babasihan mo ang Biblia, ang kasalanan na yan is pangangalunya sa puso. At yung kasalanan na yan, ahantong yan sa kamatayan pagdating ng araw. So yan ang example at isa lamang yan sa mga example na ginagawa sa makamundong bagay dito sa mundong ito na kinapupuutan ng Panginoon. Ang kasulatan mismo nagsasabi ng puot at galit ng Panginoon babagsak at iinumin talaga ng tao na hindi sumasampalataya sa anak. Kasi nga ang kasulatan mismo nagsasabi, ang mga taong hindi sumasampalataya sa anak ay napaparusahan na at marami pa mapaparusahan kung hindi tayo susunod sa kanyang kalooban. Kasi ang sinabi sa kasulatan, aside from holiness, no one can see the Lord. Walang taong makakakita sa Panginoon maliban kung tayo ay magpakabanal at susunod sa kanyang kalooban, kasi ang sinabi niya, be holy for I am holy. Yan ang pagkakaiba, yan ang example sa makamundong bagay na ito na pinaglalaban ng mga tao na mamuhay sila ng may freedom kahit pa gumawa pa sila ng kasamaan. Mga bagay na ginagawa nila na hindi kinalulugdan ng Diyos, patuloy nilang ginagawa. Hindi nila ititigil ito hanggang sa mga panahon, hanggang sa mga araw, sa araw ng kanilang pagkalaglag. So, gumising kayo ng mga ganito. No? Kung may mga taong makadiyos na mangaral sa inyo, nagbabawal mga ganito, pakinggan nyo yan. Kasi nga, kalooban ng Diyos ang dapat tayo ay magpakabanal. Kasi nga, ang sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. So hanggang dito na, maraming salamat and God bless everyone. Amen.